Natagpuan ko rin doon sa Biblia na sabi ng Biblia, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay iisa at wala nang darating pa. So sumagi sa kaisipan ko, kung wala nang darating pa, ay nag-iisa nga. Ya Allah, tingnan mo. Buti pa si Satanas, ang Diyos niyang Allah. Kilala ni Satanas, ha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Allah, bakit hindi Jesus? O bakit hindi Ama? Bakit hindi niya sinabi, Ya Jesus? O di kaya, Ya Ama? Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey, nakilala si Casey Vlog, at ngayon isang bagong kapatid natin na interview natin, paano yan niyakap ang Islam, at pakinggan natin ang kanyang kwento. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Brother Casey, alhamdulillah. Pakilala tayo kung taga saan tayo sa Pilipinas at anong pangalan natin. Ako po si Roberto Pambuena. Nagising ako sa pangalang Reynaldo Pambuena hanggang mula elementary hanggang ako'y makapag-high school. At nung ako'y magbalak na mga ibang bansa, doon ko napag-alaman na ang pangalan ko pala ay hindi Reynaldo. Batay sa record ng NSO, nung ako'y mag-apply para makapag-abroad ako, makakuha ng mga dokumento. So wala silang maibigay sa akin na record sa pangalang Reynaldo. At ang sinabi sa akin, nung isa-isahin ko kami magkakapatid, doon sa pagitan ng dalawang nabanggit ko kung saan sumunod ako at yung sinundan ko, sabi nila ang pangalan nakalagay dito ay Roberto at hindi walang Reynaldo. So ako'y nabigla at doon ko lang nalaman na ako pala si Roberto, hindi pala Reynaldo. So naging hadlang sa akin na ako hindi nakapag-abroad at para makakuha ko ng dokumento kailangan ko mag-apply sa korte. At sila magdi-decide kung ibibigay sa akin yung pangalan na yun o hindi. Sa laki ng pangangailangan ay hindi ko na itinuloy. So taga saan tayo sa Pilipinas? Sa Pilipinas ako po ay taga Tubong Samar, Laking Maynila. Kung po ako nagbinata hanggang sa doon ako nagkaroon ng asawa at nung magkapamilya ko ay napunta kami ng Calamba, Laguna. Ano po dati natin reliyon? Ako po ay nagising sa relihiyong Romano Katoliko. Ano yung nahanap ang Islam? Ang Islam, actually sa simula ay wala akong kabalak-balak mag-Islam. So, siguro dumating na yung panahon na naramdaman ko sa aking sarili na ako hindi na mapakali. Pananampalatayang kinaanibang kong Romano Katoliko. At hindi sinasadya, isa hinagap. Ako'y papasok ng Islam dahil ang katotohanan ako'y galit din sa Muslim. At sinusuka ko sila hanggang hindi sinasadya na nakarating sa atin ang Islam. At nung makarating sa akin ang Islam ay di ko ito pinapansin. Wala akong pakialam. Kasi nga sapat na sa akin noon para sa aking sarili, sapat na ako'y naniniwala sa Diyos, nag-iisang Diyos. At ang kinikilala kang Diyos na sinasamba ay si Jesucristo alayhi salam, na anak ni Maria. Tapos naniniwala, alam ko ang 10 Commandments of God. So sabi ko, sapat na ito para sa akin. Gano'n, kaya sabi ko hindi ko kailangan ng ibang relihiyon pa o pumasok sa ibang relihiyon. Yung pagpasok ko naman sa Islam, tulad ng sabi ko na hindi ko sinasadya. Una, may mga pamphlet sa akin na ibinigay ang kapatid kong si Haron, si Domingo Jr. So noong una, kumbaga, basta ibinulagsak ko lang. Hindi ko kailangan kasi, so hindi ko binabasa. Hanggang siguro nung malapit na kami pumasok sa Islam na hindi ko man alam din mag-i-Islam kami, hinanap ko yun, ng mga binigay sa akin ng mga pamphlets, Story of the Prophet, hanggang binasa ko yun. At may lumapit sa akin dati na katabi kong mga pastor pala sila, mag-asawa o kandidato kumbaga malapit na sa promotion pagka pastor, nangangaral sila, mga mangaral sa pananampalatayang born again Christian. Kasi nagbabasa na ako nung panahon na yon ng Biblia sa kagustuhan kong alamin ang katotohanan. Ano ba talaga meron sa Biblia? Kita niya ako nagbabasa ng maliit na Biblia, yung New Testament. Sabi niya sa akin, Brother Ray, sabi niya, kasi Ray ang palayo ko noon sa pangalang Reynaldo.
nagbabasa ka pala ng Biblia, sabi niya, ba't di ka bumili ng Biblia na katulad ng Biblia ko, sabi niya, na makapal, sabi niya, sabi ko, ano naman ang kaibahan nun sa Biblia mo, tsaka sa binabasa ko, sabi niya, nandoon, sabi niya, maganda yun, kasi nandoon pa yung mga lumang salita ng Diyos, sabi niya, sabi ko, lumang salita ng Diyos, ang pagkakalam ko sa sinasabi niya, lumang salita ng Diyos, Old Testament tsaka New Testament. At ang pagkakaunawa ko sa New Testament at Old Testament, yung Old Testament, sinerox, yun na yung New Testament. Yun ang pagkakaunawa ko sa akin sarili. Kaya sabi ko, para ano pa? Parehas lang naman yun. Hindi, sabi niya, maraming kuwan doon, maraming iba, sabi niya, pagkakaiba. Hanggang sabi ko sa kanya, magkano naman, sabi ko, yung Biblia mo? Sabi niya, ang bili ko, sabi niya, mahigit 700. Sabi ko, kalahating sakong bigas na yan. Sa panahon ngayon na tagirap, sabi ko, hindi kailangan yan. Ngunit, dumating yung araw ng linggo, so niyakag ko ang aking mag-iina na mamasyal sa Santa Rosa kasi nasa Calamba kami nung panahon na yun. So, sumadya talaga ako sa National Bookstore upang hanapin yung itinuro niya sa akin na Biblia. Nakalimutan ko pamagat ng Biblia, basta may English, Tagalog yun. Revised Bible, revised edition ng Biblia. So nung mabasa ko, sabi ko revised edition, sabi ko parang ano pala to? Yung mga batas na ginawa ng mga politiko, may revision. Sabi ko yung salita ng Diyos pala nire-revise din. Sabi ko, ganun ba? Hanggang na ang dami kong Biblia na hinanap para lang matagpuan ko yung iniresita niya sa aking klase ng pangalan ng Biblia. Hanggang numatagpuan ko yung tuwang-tuwa ko kasi nag-iisa, nag-iisa yun. Sabi ko, ito na yung sagot ng aking kuan. So, ang puso ko talaga nalulundag sa kasiyahan nung makita ko sa National Bookstore yun. So, kinuha ko na antimano. Napakaraming klase ng Biblia, iba't iba. Ngayon sabi ko, dahil may Biblia na ako, gusto ko naman maghanap ng Quran. Kasi ang pakay ko roon, babasahin ko, pag-aaralin ko pareho, pagkukumparahin ko ngayon. Kung alin ba talaga ang makatotohanan na nagsasabi ng totoo. So, hanap ako ng Quran, hanggang nadismaya ako kasi walang Quran na nakalagay doon sa Quran na sa National Bookstore. So, pumasok sa isipan ko ngayon, yung sinabi nung mag-asawa na yon na mga ngaral sa Biblia, na sabi niya ang Quran kaya hindi nila binibenta kasi mga mangmang, sabi niya, mga Muslim. Kaya mga Muslim mangmang kasi yung nagbabasa lang anya ng Quran ay yung imam. So pumasok sa kaisipan ko, tama ah. Kasi kung hindi, dapat binibenta nila yung Quran. Bakit wala rito? So bagamat dismayado ako, ganun pa man, nasisiyahan ang puso ko rin kasi nga may dala-dala na akong Biblia. Doon ako nagsimula, mga mahal ko mga kababayan, sa Biblia na yun, sa pagbabasa. May English, Tagalog. So talagang tinutukan ko yun sa loob ng siguro humigit kumulang 3 buwan. Bagamat hindi ko naman natapos ni mga lahati siguro nabasahin. At sa tuwing makakakita kasi ng mga big revelation, so tinatandaan ko yun, paulit-ulit kong binabalikan, binabasa. At nais kong maunawaan o na gusto kong tama ang aking pangunawa. Dahil nga ako'y naghahanap ng katotohanan. Hanggang nung matagpuan ko doon yung mga bersikulo tulad ng pagbabawal doon sa Leviticus 18 hanggang 19, kung hindi ako nagkakamali. Yung pagbabawal na kainin ang baboy, na ang pagkakadescribe doon, karumal-dumal, napakarumi. Lagyan ng laman ng baboy, pinaglutuan ay kung hindi kayang sunugin ay ilibing dahil karumal-dumal. So sabi ko, bawal pala kainin ng baboy. Bakit naman hindi sinasabi sa amin ng mga pari? Bakit hindi pinagbabawal sa amin? Tagpuan ko rin doon sa Biblia na sabi ng Biblia, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay iisa at wala nang darating pa. So sumagi sa kaisipan ko, kung wala nang darating pa, ay nag-iisa nga. Paano dumating si Jesus na anak ni Maria? Diyos din.
O ibig sabihin, sinasalungat yung kapahayagan na yun na wala nang darating pa noon, ngayon at magpakailanman ay iisa at wala nang darating pa. Sabi ko, dumating si Jesus, Diyos. Paano yun? ano ngayon ang totoo? So doon na nagsimula na ako'y malito. Tapos nabasa ko rin doon. Kung itatanong niyo sa akin pagkatapos nito, pag uwi ko sa Pilipinas, nandoon pa, inilista ko yon. At iniipit ko sa Biblia mismo na binasa ko. Sabi rin doon, O Israel, ang Diyos nyo at Diyos ko. O sino kaya nagsalita roon? Si Jesus kaya? O si Pablo? Sino mang Pilato na nagsulat ng Biblia? Sabing ganoon, ang Diyos nyo, O Israel, ang Diyos nyo at Diyos ko, eto na naman, ay iisa. Sambahin ang nag-iisang Diyos. Ito na naman. So, kalituhan na naman sa kaisipan ko. Sino nagsalita nito? At doon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa New Testament, nung basahin ko yon, sulat ni Pablo sa mga taga-Parisiyo, sulat ni Pablo sa mga silangan, sulat ni Pablo sa mga taga-China. Nasabi ko, sino ba si Pablo? Diyos ba ito si Pablo para magsulat dito sa Biblia? So, subhanallah, napakarami mga kababayan na nakakalito sa Biblia. So, dahil sa kalituhan na yun, naghanap ako ng makakausap ko. Para paliwanagan ako, magpalitan kami ng kuro-kuro, at nakatagpo ako na hindi ko sinasadya na, kumbaga, ngayon kung may naiisip ko yun o kung iisipin ko yun na para ako talagang research ang nangyayari na pala sa akin, yung nagagawa ko na hindi ko man sinasadya na mag-research, basta gusto ko lang maghanap ng katotohanan, ganun lang sa pamagitan ng pagbabasa, pakikipag-usap sa mga tao. Hanggang dumating sa punto na yung mga ibinabato ko sa mga mangangaral ng Biblia, mula sa Biblia, mga katanungan ko na sa aking sarili, ang kalituhan ko na hindi nila ako mabigyan ng tamang kasagutan. As in, hindi ako masatisfy. Hindi ako masatisfy, hindi mapanatag ang aking kalooban sa mga isinasagot nila. Minsan, yung mag-asawa na yun na lagi kong kausap, yung lalo na yung lalaki. So para kami nagtitext, palitan kami kinabukasan ng kuro-kuro patungkol sa Biblia. Hanggang meron akong bersikulo na ibinato sa kanya na hinahanapan ko ng kasagutan mula sa kanya o mapag-usapan man lamang namin. Na nung ibinigay ko sa kanya yan, sabi ko, Kuya, ano ang masasabi mo dito sa bersikulo na ito na matatagpuan sa Biblia? Nung maibigay ko sa kanya, na umigit kumulang 1 linggo o 2 linggo na hindi kami nagpangita. So dahil doon nalungkot ako para sa kanya. Kasi alam ko matatag na siya sa pananampalataya niya, sa pag-aaral niya sa Biblia. At ako naman ay nagsasaliksik pa lang. So sabi ko, inisip ko sa akin lang sarili, sabi ko baka tinamaan si Kuya ng bersikulo na yun. As in, naligalig na rin siya dahil sa bersikulo na yun. So ganun pa man, hindi ko na inalam kung anong masasabi niya patungkol sa bersikulo na yun, na hindi ko na rin maalala kung anong bersikulo na yun na ibinigay ko sa kanya. Pero yun ay, pag nabasa mo yun, maliligalig ka. Kumbaga, malilito ka. Ano ba talaga meron sa Biblia? Ano ba talaga totoo ba itong Biblia? Salita ba talaga itong Biblia ng Diyos? O salita ng kung sino? Kasi ang nakalagay, nung basahin ko yung Biblia, nakalagay doon sa pagkakaalaala ko pa, na ang salita aniya, sabi ng author ng Biblia, author. Tingnan mo yan, author ng Biblia. O nagsulat ng Biblia, ang salita aniya ng Diyos ay hindi binabawasan, hindi dinadagdagan, ni kudlit ay hindi pwedeng alisin o bawasan sapagkat yun ay salita ng Diyos. Ngunit, dito naman ako naligalig, ngunit sinadya namin palitan yung ibang mga salita para maunawaan ng ordinaryong mambabasa. Okay na sana para maunawaan ng ordinaryong mambabasa. Ngunit siya mismo ang lumabag sa unang sinabi niya na ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng bawasan, ni dagdagan, ni kudlit o tuldok ay hindi pwedeng alisin. Ay di ba? Maliwanag. Sinira niya mismo nung unang sinabi niya. So sabi ko, bakit ganon? At sabi ko, yun pa, nirebisa.
Sabi ko, bakit ni-revise ang salita ng Diyos ng tao? Ibig bang sabihin, mas magaling pa, mas marunong ang tao kaysa sa Diyos na lumikha sa Kanya at nirevisa niya ang salita. Subhanallah mga mahal kong kababayan, ang salita ng Diyos ay batas ng Diyos para sa lahat ng mga nilikha at walang sino man binigyan ng karapatan ni kaalaman na mas marunong pa kaysa sa lumikha sa Kanya. So mga minamahal kong kababayan, hanggang so dumating na punto na sabi ko, dahil sa naghahanap na ako ng relihiyon na sabi ko, hahalugugin ko ang buong Kristyanismo, na kung sino ang natagpuan kong relihiyon ng Kristyanismo, sangay ng Kristyanismo, na itinuturo, sumasamba sa nag-iisang Diyos, hindi sumasamba sa mga ribulto, doon ko dadalhin ang aking pamilya, yun ang aakapin kong relihiyon. At napag-alaman ko na ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumasamba sa mga ribulto. At hindi rin sumasamba kay Jesus. Sabi ko, okay ito mukhang ito na ang kasagutan. Hinahanap, mukhang ito na. Noong panahon na yon, kung hindi ako nagkakamali, buwan ng Agosto, na bongga sa telebisyon, napapanood ko yung Iglesia ni Cristo, nabungga sila kasi yung pala, malapit na ang kanilang anniversary nung panahon na yun. Nagkataon, kasama akong Iglesia ni Cristo sa mga nagtitinda rin katulad ko, mga nakapwesto sa lugar na yon. Sabi ko, sister, sabi ko, pwede ba magtanong patungkol sa pananampalataya nyo? Sabi niya, sige brother, o kapatid, yun ang buwan. Sabi ko, sino ba sa inyo si Jesucristo? Sa Iglesia ni Cristo ang kausap ko rito. Sabi niya, kapatid, si Jesucristo ay tao lamang. Ewan ko nga ba dyan sa ibang reliyon, sabi niya, kung bakit sinasamba nila si Jesus? Sabi ko, mukhang malapit mukhang malapit talaga sa sinasabi ng Biblia. So hindi ako nakontento. Nagtanong pa uli ako sa isa pang Iglesia ni Cristo, kapatid, sino ba sa inyo si Jesucristo? Sabi niya, tao lamang yan. Hindi yan, sabi niya, hindi yan Diyos. Sabi ko, tugma. Isa pa. Nagtanong pa uli ako kasi sa kagustuhan ko na talagang tama yung masagap kong kaalaman. Kapatid, sabi ko, sagutin mo nga ako, sino ba si Jesucristo sa inyo? Sabi niya, tao lamang yan. Sabi ko, pwede bang magtanong pa ako ulit? Sabi niya, kapatid, sorry kasi actually sabi niya, pagdating sa mga katanungan na yun ay bawal kami na magsasalita, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kasi kung gusto mo, sabi niya, lawakan ng pag-uusap, meron kami, sabi niya, ministro. Na sila yung pinahintulutan na sasagot sa mga ganyang katanungan. Nasabi ko, sige. Gusto ko siya makausap. Sabi niya, sige. So nagkasundo kami, binigay ko yung address ko sa kanya. Taga roon siya sa Parian. Kapatid, inshallah, sana nakikinig ka rin. Inshallah, mahal na ministro ng Iglesia ni Cristo. Palagay ko, natatanda mo pa ako kung sakali mapanood mo itong video na ito, yung interview, inshallah. Sana pakinggan mo, inshallah, at mapanood mo. So, in-schedule namin na yun, pinuntahan nila ako araw ng linggo. Ako'y tuwang-tuwa. Nadatnan ko sila kasi namalingki ako, nadatnan ko pa sila sa bahay. So, in-entertain siya ng aking asawa. So, ako'y tuwang-tuwa nung araw na yon. Niyakag ko sila, kumain muna kami, magkape. Sabi niya, hindi na, kapatid. Sabi niya, hindi ko lang masabi. Ako'y gusto kong kumain at ako'y gutom na. Sabi niya na nag-almusal na sila. Sabi ko, sige, bagamat gutom na ako, pinagbigyan ko na sila dahil tila nagmamadali. So, sige, sabi ko, kapatid, sabi ko, actually, pinaghandaan ko itong araw na ito, sabi ko, ng mga katanungan para sa iyo mula sa Biblia. So sabi ko, sige, umpisa na natin. Sabi ko, since nandito na tayo. So tanungan, ganyan, palitan kami. Sa tuwing tatanungin ko siya, kukunin niya ang Biblia, bubuksan niya para sagutin niya ako. So ganun. Sabi ko sa kanya, kapatid, ministro, sabi ko, sa tuwing tatanungin kita, napansin ko, lagi ka nagbubukas ng Biblia. Pwede ba, sabi ko, ako naman ang magbukas ng Biblia, magtanong sa'yo? Sabi niya, sige. So, binuksan ko yung Biblia. Sabi ko, babasahin ko ang Biblia. Ngayon, pagkatapos kong basahin,
tatanungin kita kung sang-ayon ka ba sa binasa ko mula sa Biblia o hindi. So tatanungin mo ako, sang-ayon o hindi, o hindi. Ayan sasagot mo sa akin. Sabi niya, sige. So nagbasa ako ngayon mula sa talata. Ngayon, pinagkumpara namin yung aming Biblia. Pareho, magkapareho. O, walang pinag-iba. Basa ako ng bersikulo, titignan niya, pareho, magkapareho. Kasi isang klase ng Biblia. Ngayon, matapos kong basahin, tatanungin ko siya, ano, sang-ayon ka rito? O tama ba itong sinasabi rito sa Biblia? O hindi? Sang-ayon ka o hindi? Ang sagot niya sa akin, yan ang nakalagay dyan eh. Sabi ko, hindi kaya sumunod sa kasunduan natin, nasasagot ka, sang-ayon ka, tama o hindi. Yun ang nakalagay dyan eh, sabi niya. Pag tinatanong ko siya, sabi ko, kapatid, sabi ko, ano at sino sa inyo si Jesucristo? So sumagot ang ating usap kong ministro, sabi niya, si Jesucristo, ang Panginoong Hesus, sabi niyo, hindi, ganito pala, unang tanong ko pala sa kanya, naniniwala ba kayo sa Biblia? Ang Iglesia ni Cristo at banal ba sa inyo ang Biblia? Sabi niya, oo. Naniniwala ako at banal ang Biblia. Sabi ko, dapat lang kasi yan ang pinangangaral nyo, yan ang relihiyon nyo. Ngayon, sabi ko, ilan ang Diyos ng Iglesia ni Cristo? Sabi niya isa. Anong pangalan? Sabi niya, Diyos Ama. Diyos Ama, tandaan niyo po ha. Sabi ko, pangatlong tanong, so una, kung banal, naniniwala sa Biblia, tama, banal at Biblia, at tama, totoo ang Biblia. Ilan ang Diyos? Isa, anong pangalan? Diyos Ama. Pangatlong katanungan ko sa kanya, ano at sino si Jesucristo sa Iglesia ni Cristo? Ganito po ang sagot niya. Ay, ministro, baka ikaw nanonood inshallah, yung kausap ko. Sabi niya, ang Panginoong Hesus, di antimano, inawat ko siya kaagad. Sabi ko, kapatid, tinanong kita kanina kung ilan ang Diyos, no, isa. Anong pangalan? Diyos Ama. Ngayon, tinanong kita, ano at sino si Jesucristo sa Iglesia ni Cristo? Ang sagot mo, ang Panginoong Hesus. O, hindi, dalawa ng Diyos. Di ba? Sabi mo kanina, kako, isa lang ang Diyos. Pangalan na Diyos Ama. Ngayon, tinanong kita, ano at sino si Jesucristo sa Iglesia ni Cristo? Ang sagot mo, ang Panginoong Jesucristo. Okay, di sabi ko, dalawa na. Sabi ko, kapatid, sige, ituloy mo. Sabi niya, ganito yan. Ang Panginoong Hesus, sabi niya, ay hindi naman siya ang tunay na Diyos. Di sabi ko, hindi tunay na Diyos. Sabi ko sa English, ang Panginoon, Lord. Ang hindi tunay, fake. Ano? Fake na Lord si Jesucristo? Sabi hindi. Sinabi mo eh. Sabi mo, hindi tunay na Diyos. Tinawag mo Panginoong Jesucristo, pero tinawag mo rin hindi tunay na Diyos. Paano yan? Sabi ko, kapatid, lawakan mo at laliman mo ang paliwanag para magkaintindihan tayo. Sabi niya, ganito yan. Ito ang paliwanag ng ating mahal na ministro. Taga-Parian po siya. Inshallah, taga-Parian po. Kasi ako'y nakatira din sa Parian sa Calamba, Laguna. Sabi niya, ganito yan, brother, para maunawaan mo. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi naman siya ang tunay na Diyos. Siya ay binigyan lamang ng divine revelation ng Diyos Ama. Divine revelation. O sabi ko, kung si Jesucristo hindi tunay na Diyos, at binigyan lamang siya ng divine revelation, sa makatuwid, hindi siya tunay na Diyos, hindi nga Diyos. At kung siya ay binigyan ng divine revelation, ibig sabihin siya ay propeta. Di ba? Kasi si Abraham, binigyan ng divine revelation. Si Moises, propeta Moises, binigyan ng divine revelation. Si propeta David, binigyan ng divine revelation. O si Jesus, binigyan din, sabi mo, ng divine revelation, di propeta siya. Yung pagkakasandal siya sa bahay, sa pader, nakaganon siya. Yung misis ko, sabi niya, gusto na kitang sikuhin nung para tantanan mo na. Kasi sabi niya, naawan ako sa ministrong kausap mo at hindi na makasagot sa tanong mo. Di, sabi ko,
sa kanya, kapatid, sabi ko, hindi tayo magkaunawaan. Ako'y nalulungkot na. Talagang para akong binagsakan ng langit at lupa nung panahon na yun habang kausap ko si ministro. Kasi nga gustong-gusto ko mag-iglesia kay noon. Noong panahon na yun, gusto ko dalhin ang pamilya ko sa iglesia ni Cristo. Dahil napag-alaman ko na international na iglesia ni Cristo hanggang sa ibang bansa na, kasi meron akong hawak na binabasa ko yung kanilang ang tawag itong magazine. Sabi ko, ito na nga ang kasagutan ng aking mag-iiglesia na talaga ako. Kasi dito ko nakita, pinakamalapit sa nag-iisang Diyos. Si Jesucristo ay hindi Diyos sa kanila, hindi sinasamba. Ngunit, sa magazine, mismo si Manalo, andoon yung mga speech niya sa ibang bansa. Tinawag niya rin si Jesucristo, Lord Jesus Christ. Nasabi ko, ano ba talaga ang totoo? Mismo yung kanilang founder pala naman, anak ng kanilang mga founder o mga apo, ay tinatawag din naman na Lord Jesus Christ, si Jesucristo. Ano ba naman yan? Di ba? Tapos ang lagi niyang ipinipreach ng si Jesucristo ay nangisda. Hinulog niya yung lambat sa dagat nung ahunin niya, napakaraming huli. Ay gila-gilalas nga naman. Pero hindi ibig sabihin na Diyos na si Jesucristo. Gusto ko sanang kunin yung magazine nung kaharap ko yung ministro na yun upang ipamukha sa kanya na yung ministro nyo mismo ay nagsasabi, tinawag si Jesucristo tulad ng pagtawag mo kay Jesucristo na Lord Jesus Christ. Pero yung ministro nyo, si Manalo, hindi niya. أشهد أن محمد